Inirekomenda ng komite ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ng ombudsman ang ilang opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giniit din niyang may plano ang administrasyong pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 pero sinabi ring hindi sila nag-away ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzales. Ang pahayag ni Senadora Amy Marcos laban mismo sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Sabi ng Senadora, yan ang lumabas sa investigasyon ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Marcos, bahagi rin ng plano ang naunang pagsulong sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon, ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara sa Duterte Drug War, ang investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapapasok sa mga kinatawa ng International Criminal Court. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Rekomendasyon ng Senadora, imbestigahan ng Ombudsman ang mga sangkot sa tinawag ng Senadora na invalid administrative arrest sa dating Pangulo. Kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, ang kapatid nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. False testimony at perjury naman ang gustong isampa laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Hinihinga namin sila ng reaksyon kaugnay nito. Ayon kay Senadora Marcos, sa umanay Oplan Horus ng partidong Lakas CMD na kaalyado ng administrasyon, pagtutulungan aniya ng iba't ibang ahensya ang pagsira sa pamilya Duterte. Nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Kinukuhanan pa namin ng tugon ang Lakas CMD. Nang tanungin naman kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 Oras.